namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatagda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao, ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo kayo, yung may mga upuan. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi lahat sumasagot. Ulitin ko, sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas, no? Pwede bang harapin ang katabi? Sabihin nyo sa katabi nyo, mukhang hindi ka maayos. Sabihin nyo, ulitin nyo, harapin ang katabi. Sabihin mo, mukhang hindi ka matuwid. Sabihin nyo, Hoy, choir, makinig kayo, ha? Nag-concert na naman kayo kanina. Hindi ako makasunod sa papuri sa Diyos. Kayo lang ata ang may alam. Hindi kayo maayos. Amen? O, tamo, sumagot sila, oh. Gusto niyo ba na maayos ang choir? Yes or no? Umayos ka, Francis, ha? Magsisimbang gabi pa uli ako dito. Aabangan ko. Yan. Alam niyo, tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ngayon ay pang-3 araw ng simbang gabi. No? Sino sa inyo ang pangatlong araw ito? Pumalakpak ng malakas. Tapos, pang-4, meron pa. Pang-5, medyo sabi niya, ay, bukas na lang. Tapos, dadagsanan naman yung mga tao pang yung pang-8, pang-9. No?
Alam nyo, napakaganda ng simbang gabi dahil ito yung nobinaryo na kung saan kasama natin sa Maria, lahat tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. At ngayong araw na ito, pangatlong araw ng simbang gabi, pinapakilala sa atin si Jose. Tamang-tama ang parokya natin ay Joseph, no? Saint Joseph of Gegelenin, di ba? No? San Jose, no? Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo para pagnilayan natin yung papel na ginampanan ni San Jose at sana yung ginawa ni San Jose, yun din ang ating tularan bilang paghahanda sa pagdating ng Pasko. At higit ng lalo bilang paghahanda dahil alam natin darating talaga ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan ito. Pero darating ito at susunduin tayo. Amen? Sabihin sa katabi niyo, susunduin ka. Sabihin niyo, Diyos ko. Yung mga nasa harapan, kumukha itong unang susunduin, no? Ngayon, pagdasal natin si tatay. Si tatay is 88. Naghihingalo siya kanina. Yung mga anak, nagsiuwian na. Sabi sa akin, Father, uwi na rin po kami. Nagtatrabaho kasi ibang pamilya sa akin. No? Uwi na muna kami, Father. Sasamahan namin si tatay dahil naghihingalo na po siya. Sabi ko, uwi na kayo. Magrosaryo kayo. Samahan niyo si tatay magdasal dahil alam ko, palapit na ang oras para siya ay sunduin ni Lord. Lahat tayo susunduin ni Lord. Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, susunduin ka ni Lord. Sabi niyo, parang ayaw ninyo, no? Yung mga nasa harapan sabi, ikaw muna, Father. Sino sa inyo ang gusto na ako munang sunduin ni Lord? Pumalakpak ng malakas. At dahil ikaw lang ang pumalakpak, pag sinundo ako, ang una kong hilingin, isama ikaw. Amen? Makatawa naman kayo, no? Una, mahalaga na tingnan natin yung pagsunod ni Jose sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo, pwede ba ang hindi mag-asawa, magsama? Kalooban ba yun ng Diyos? Yes or no? Wow, may tinamaan ha. Pwede ba hindi pa kasal, nagtatalik? Pwede ba yung kalooban ba yun ng Diyos? Yes or no? Ay, alam niyo ha. No? Mga nag-aadik-adik, kalooban ba yan ng Diyos? Yes or no? Tama? Yung mga batang palasagot, tumatakas sa bahay, hindi nagpapaalam, kalooban ba yan ng Diyos? Yes or no? Ito naman, nag-yes to, no? Umayos ka, ha? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, kung tatanungin tayo, paano natin malalaman na yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos? Una sa lahat, ang pamantayan para ito malaman na kalooban ng Diyos. Hindi ito madali. Kalimitan, ito ay mahirap. Anong mas madali? Sumunod sa magulang o sumuway? Sagot? Anong sumuway na sumunod? Madaling sabihin na sumunod. Pero sa totoo, mas madali ang sumuway kaysa sumunod. Pero yung sumunod, yun ang mahirap. Yung sumuway, yun ang madali. Kalooban ng Diyos, gawin hindi yung madali, gawin yung mahirap. Asawa mo na naiinis ka, hingi ng tawad, paulit-ulit lang naman palagi ang ginagawa. Patatawarin mo? Anong mas madali? Patawarin o deadmahin na lang? Sagot! Anong patayin? Grabe ka naman. Sama naman yun. Mas madali yung sabihin mong deadmahin na lang.
mahirap yung patawarin. Kami bilang pare, no? Hindi madali yung, alam niyo, sabi ko yung buhay ng pare, mabuti pa kayo, may pamilya kayong iniuwian palagi. Kami wala. Wala kaming pamilya. Malayo kami sa aming mga pamilya. Lalo ngayong panahon ng Pasko, kakaingit kayo. May pamilya kayong uuwian araw-araw. Kami pagkatapos magmisa, tuwang-tuwa kami dito sa inyo. Saya-saya namin. Pag-uwi namin sa aming kumbento, ngumingiti kami mag-isa. Sabi ko, tuwang-tuwa sila, no? Sasagutin ko, oo nga. Ang kalooban ng Diyos ay pagpili, hindi sa mga bagay na madadali, kundi sa mga bagay na mahirap. Bakit doon? Dahil doon sa mga bagay na mahihirap, doon pumapasok yung biyaya ng Diyos. Sabi niyo, biyaya ng Diyos. Lakasan niyo, biyaya ng Diyos. Dahil kung madali, hindi mo na kailangan yung biyaya. Yung mahirap, alam mong hindi mo kaya ikaw ay aasa sa biyaya ng Diyos. Yun ang una. Yun ang ginawa ni Jose. Yung sinunod, yung kalooban ng Diyos. Hindi madali, pero alam niya, ibibigay yung biyaya. At yun ang unang hamon sa atin. Kakatawa dahil ang dami nagsisimba. Ngayong mga simbang gabi, no? Punong-puno yung parokya, umaga, hapon, gabi, no? Sana yun ang maging bunga ng ating pagsisimba araw-araw. Yung sundin yung kalooban ng Diyos. Mahirap man ito, ating yayakapin dahil doon papasok yung biyaya na manggagaling, yung lakas na manggagaling hindi sa atin, bagkus manggagaling sa Diyos. Amen? Sabihin sa katabi, susundin mo ang kalooban ni Lord, ha? Sabihin nyo nga. Susundin mo ang kalooban ni Lord. Sino sa inyo ang nangangako? Makatingin naman to sa akin, no? Ikaw yung nasa likod o kanina, nagmano ka sa akin, ano? Tama ako? Oh. Tapos, nandiyan ka pa, pakindat-kindat ka pa sa akin dyan, ha? Unahin, ha? Sundin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa ating pamilya, sa pamayanan, sa ating mga trabaho. Ano yung papel na dapat nating gampanan? Yung pag-aalaga. Sabihin nyo, pag-aalaga. Sabihin nyo, yung mga magulang ba, inaalagaan ba nila yung mga anak nila? Yes or no? Yes. Parang hindi ako sure eh. Ang dami mo mga batang nakakasalubong alas 5, alas 6, alas 7 pag nag-walking ako, may mga bata pa na nasa kalye. Di ko maalala na alas 6 nasa kalye pa ako noon. Alas 5 pa lang, hinahanap na kami na dapat pag alas 6, nakapaligo na. Yung mga magulang sabi nila, napakatigas na ulo ng mga bata ko, hindi sumusunod. Totoo ba ito? Yes or no? Yes. Yan ang gagawin nyo dahil hindi sumusunod, papabayaan nyo na. Hindi pwedeng sumurrender ang magulang sa kanilang mga anak. Kinakailangan maturuan ang mga anak na marunong sumunod. Pakipatay nga ng electric fan, baka mamaya ubuhin naman ako. Maraming salamat. No? Ano, Lola? Sabi ni Lola, siya na lang daw ang ubuhin. Bigyan mo na sa kanya. So, una-una pag pinag-usapan yung pag-aalaga, sana maturuan ang mga bata na matutong sumunod.
Pag ang mga bata ay sumusunod sa mga magulang, yung pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos ay yung pagsunod sa tama, yung pagsunod sa tama ay paggawa ng kabutihan. Dami mga bata o nakakasalubong, mga binatilyo, binatilya, mga babae, ang babata pa, naka-lipstick na, ang pupula ng mga labi, ang mga mukha ang puputi, no? Nagpapariband, nagpapakulay ng buhok, wala ngang trabaho, kumakaarte, akala mo mayaman. Sabihin sa katabi nyo, parang ikaw yun. Diba? Walang pagkain, pero may cellphone. Grabe, no? Pwede ba mga magulang, alagaan natin yung mga bata? Pwede ba yung mga magulang, yes or no? Yes! Ito nakating, galit, hindi ka naman galit sa akin. Kanina po siya nakating sa akin. Ilang taon na kayo? 28 ka? Ha? 20? 30? Wow. Akala ko 28 lang. Jollibee mamaya. Kaya nga ako naglilingkod sa mga paaralan, no? Ako'y naglilingkod sa 6 na paaralan dito sa ating area. Espiritu, Malay Cathedral, Holy Child, St. Joseph, San Rafael, San Pablo. Nang sabi ko sa mga teacher, dapat maturo ang batang sumunod. Yan ang pag-aalaga na dapat ituro ng mga magulang at gawin ng mga magulang para sa mga bata. Nabibigla ako sa mga bata. Ang dami mga batang palamura. Totoo ba ito? Yes or no? Yes! Sabi niyo sa katabi niyo, narinig kasi sa iyo. Sabi niyo, ang lulutong. Kumakamura yung mga bata, ang lulutong. Yan ang pangalawa. Lahat tayo ay may responsibilidad na pangangalaga. At ito yung pangalawang pwedeng matutunan natin kay San Jose. Yung pangangalaga ni San Jose, inalagaan ni San Jose, si Jesus at si Maria. Hindi yan pwedeng maitatwa. Nagtrabaho si Jose bilang karpintero para mabuhay ng marangal si Maria at si Jesus. Yung mga magulang, nagtatrabaho ba kayo para sa anak nyo? Yes or no? Yes. Pero may mga magulang din na tamad. May mga magulang na umaasa sa mga anak. Huwag naman. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag mo namang gawin yun. Sabi nyo, may mga kilala ako na nagtatrabaho, yun ang hinaing sa akin. Father, dumadaan lang po sa kamay namin ang aming natatanggap. Ito po ay ibinubuhay namin sa aming mga mga. Ha? Bakit? Wala silang trabaho? Wala po. Alam niyo mga magulang, ipakita niyo na kayo ang kumikilos para sa inyong pamilya. Hindi yung anak niyo ang kumikilos para sa inyo. May tamang panahon. Pag hindi nyo na kaya, pag tumanda na kayo, ang anak nyo naman ang kikilos para sa inyo sa tamang panahon. Sabi nyo nga, sabi nyo sa tamang panahon. Sabi nyo, sa tamang panahon. Yun yung pangalawa ha. Yung unang kalooban ng Diyos. Yung pangalawa, tapat na pangangalaga. May pangatlo pa. Tahimik at mapakumbabang paglilingkod. Alam mo, kahit si Maria at si Jose, titin natin sa Biblia, ilan lamang ang mga salitang kanilang binanggit. No? Tayo ang iingay natin. Sabi nyo sa katabi nyo, ang iingay mo. Sabi nyo,
Sabi niyo sa katabi niyo, bungangero ka. Parang galit naman kayo sa akin. Pero yung tunay na paglilingkod ay wala sa lakas ng boses. Yung tunay na paglilingkod at busilak na paglilingkod ay ginagawa ng tahimik. Diba? Tahimik. Sabi niyo sa katabi niyo, tumahimik ka. Sabi niyo, tahimik ka. Kaya nga, di ba? Yung binanggit ni Jose, mangilang-ilang salita lamang. Yun siguro yung hiling sa atin. Alam niyo, bago ako pumunta rito, ako yung nanahimik. Yun ang paborito kong oras. Yung oras ng pananahimik. Uupo sa harapan ng tabernakulo at sasabihin ko, Lord, magsalita po kayo. Ako ay makikinig. Kagabi kasi pinaalalahanan ako ni Lord. Mukhang 2 araw na akong trabaho ng trabaho. Kasi araw-araw talaga nagbibigay ako ng oras ng pananahimik. Kaya lang pagpasok ka ng mga araw na ito, party dito, party doon, punta dito, punta doon. Mukhang 2 araw ako hindi nanahimik. Kagabi sabi sa akin ni Lord, ang ingay mo na ha, manahimik ka naman. At bago magbisa ngayon, sa alas 6 ng gabi, pumunta ako sa chapel, nanahimik ako. At ang daming sinabi si Lord. Alam niyo, pag nananahimik tayo, maririnig natin ang gustong sabihin ni Lord. Ang problema, hindi natin naririnig dahil tayo napakaingay. Sabi niyo sa katabi niyo, napakaingay mo. Sabi niyo, pag maingay ka, wala kang maririnig. Yung mga nanay ba maingay? Yes or no? Yes. Mga bata sumasagot, ha? Yung mga tatay ba maingay? Yes or no? Yes. Yung mga tatay naman tahimik, pero kung minsan, yung katahimikan naman nakakabingi dahil parang walang makapakialam. Yung katahimikan, hindi yun yung wala kang pakialam. Yung katahimikan ay yung handa kang makinig. At yun yung pangatlong bagay na dapat tandaan natin. Tahimik at makapakumbabang paglilingkod. Walang anumang salita ang Jose na itala sa Ebanghelyo, ngunit malinaw ang kanyang pananampalataya sa gawa. Naglilingkod ng tapat, hindi naghahanap ng papuri, paanyaya sa mapapakumbaba at tahimik na kabanalan. My brothers and sisters, today, mga kapatid ko dito sa parokya ng San Jose, ito yung 3 bagay na pwede nating matularan kay Jose. Yung sinusunod ng kalooban ng Diyos, ang kanyang mapagkalingang pag-aalaga, at higit ng lalo ang kanyang tahimik at mapakumbabang paglilingkod. Bukas, December 18, tama ako? Tama ako? Hoy, tama ako? Bukas, maglulunsad ng holiday ang mga overseas contract worker. Hindi daw sila magpapadala ng remittance bukas. Huwag kayo tumawa. Totoo ito, ha? Bukas lang naman. Kausap ko sila kasi ako'y nag-radyo, di ba? Sabi ko, bakit nyo gagawin yon? Father, gusto naming kalampagin ang mga naglilingkod sa ating pamahalaan na dapat sila'y maging maayos sa paglilingkod. Dahil apektado kami at ang aming pamilya pag hindi maayos ang kanilang paglilingkod. Tama nga naman yon. Pero siguraduhin natin na hindi lang tayo turo ng turo sa gobyerno, turo ng turo sa iba. Siguro ang unang tingnan natin ay ang ating sarili. Sana tayo na mga nanunuligsa, sana tayo na ayaw ang katiwalian, sana tayo na ayaw ang korupsyon,
Sana tayo na ayaw ang kasinungalingan. Sana tayo na ayaw ang magnanakaw. Sana tayo rin ang unang magsimula ng maayos sa pamumuhay. Dahil itong mga ito ay panawagan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag-aalaga sa bawat isa at tahimik na paglilingkod para sa ating kapwa. Amen? Hoy, amen?